Ano ba ang hindi ko nagawa? Parang lumalabas din na lahat ng paraan ay ginawa na ng Diyos. Ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Wala nang maisisisi pa. Lahat ng paraan para ang tao'y maligtas ay ginawa ng available. Yung hindi magawa ng tao sa pagsusugo ng Diyos sa kanyang anak. Unang-una, ang ginawa ng Diyos, nagkatawang tao yung kanyang anak, naging pangalawang Adan. At yung pangalawang Adan, may katawan na pinahira ng kasalanan ng 6,000 years. 4,000 years. Kinakailangan managumpay siya sa kabiguan ni Adan. Kaya hindi balanse yung pan, hindi maganda yung pagkita. Dapat ay may katawan din ang katawan ni Adan na hindi pa nahuhulog sa kasalanan. Pero sapagkat yung kanyang kinuha ay yung katawang salarin, yung katawang nahulog sa kasalanan. Dahil pang ang kinuha niya yung katawang walang kasalanan, sasabihin ni Satanas, ay kaya naman nagumpay. Yung katawan ng nagkasalang buhay niya, kasi yung utos ay hindi masunod ng tao, kaya ang tao ay nagkasala. Kaya ang ginawa ng Panginoon, kinuha niya, ipinaghanda yung kanyang anak ng isang katawan. Katawang nagkasala. Katawang may kahinaan. At yung katawang yon ay dapat malagumpay. Yung katawang yon, yung nalapitan ni Satanas at tinukso. Yung unang Adan ay mayroong magandang katawan na walang kasalanan. Ay nahulog sa tukso. Nakasalala yung kaligtasan ng sangkatauhan sa katawang may kasalanan. Katawang may likas ng makasalanan. Nagugutom, napapagod, nauuhaw, naghihina. Kaya, malaki ang bintahin ni Satanas na mapasuko niya si Kristo. Alam na si Adan ay nahulog sa pagkain, kaya ang unang inaalok ni Satanas ay pagkain, mga kapatid. Ay diyan nahulog si Esau. Nang makita yung pagkain magpula, pinagbili yung kanyang pagpapangalay. Sa banal na kasulatan, ang ating tiyan ay tinatawag na Diyos. Ginagawa daw Diyos ng iba yung kanilang tiyan. Kaya, critical masyado ito. Ngunit atin namang alam, si Kristo ay nagtagumpay na hindi si Kristo humiwalay sa sinasabi ng salita ng Diyos. Nasusulat. Yung lahat ng sistema ni Satanas ay kasinungalingan, mga kapatid. Alin ang masarap pakinggan? Kasinungalingan o katotohanan? Yung katotohanan, hindi na gaano sikat ngayon. Sabi nga nung panay, ikawan niya, ako niya gumago ng content, ang gaganda, ay wala niyang nanonood eh. Magkuhan ka ng content na kabalbalan, walang kwenta. Milyon na niyang view eh.
pag walang kwenta yung content, yung kabalbalan, yung mga prank, ay hindi nyo lang yun. Pero yung matino, yung totoo, kauntian lang nanonood. Kita mo yung ganyong kaisipan. Si Kristo ay dapat malagumpay, ang gamit niya ay katotohanan. Si Satanas naman, kasinungalingan at panlilin lang. Kita mo yung tinapay ay gagawin, yung bato ay gagawin tinapay, panlilin lang. Pero si Kristo ay ba? Hindi umitiw sa katotohanan. Magkaroon ng isang matinding virus na lagnat ng matindi pagkatapos ay kung ano pang nangyayari. Ay yung pati mga hayop, ang kanila ay nanggaling sa hayop. Nanggaling sa isang kabayo. Ay wala nang walang maisip ang mga doktor. Yung isang kabayo, yung mga kabayo nilagnat. Hindi naman nakakaintindi ay pumunta doon sa ranch. At nakita niya yung mga kabayo ay natutumba at namamatay. Mayroong isang kabayo na nangisay. Pagkatapos, nakarecover, tumayo. Hindi pa, yung lagnat na wala. Kaya yung kanyang pinatay niya yung kabayong nagtagumpay dun sa sakit. At yung dugo ay kinuha, dinala sa laboratory at pinarami at ginawa bakuna. Yung dugo nung nagtagumpay. Ang gamot dun sa sakit. Eh si Kristo, sinasabing nagtagumpay. At yung kanyang dugo, ang solusyon. Yung kanyang dugo, ang gamot sa kamatayan. Yung kanyang dugo, ang panlinis sa karumihan. Dahil yung tao, ay waglit na dapat linisin. At yung kanyang dugo ang panlinis. Unang-una, si Kristo yung nagtagumpay sa ilang. Tapos ay tinapos ito ng cross. Yung pagtatagumpay sa ilang ay walang kwenta kung hindi siya mamamatay. Dahilan sa kasalanan ng tao. Kaya nga, nang si Kristo'y mamatay, nagtagumpay ang Diyos. Sa inyong tingin mga kapatid, nang si Kristo'y naghihirap, sino ang mas matindi ang paghihirap? Yung ama o yung anak? Sa inyong tingin. Sa inyong mga magulang, pag yung inyong anak ay sakit, sino mas hirap? Totoo yung magulang ang masirap eh. Kaya, ang sabi ng talata, gayon na lamang ang pagsinta ng anak sa sanlibutan. Yung ba sabi? Pagsinta ng anak. Pagsinta ng ama. Sa John 3:16, ang bida ay yung ama, hindi yung anak. Mayroong, kung magpaliwanag, ang bida ay si Kristo. Ang doktrina ay Christ alone. Para bagang yung ama ay itsakwera. Ang Ebanghelyo ay ito, yung ama ay ibinigay yung kanyang anak. Yun ang Ebanghelyo. Kung tayo man ay
na nakararamdam ay nababasa, si Kristo ay nagdusa. Ang sabi ni Pablo ay, ang Diyos ay na kay Kristo na pinapakipagkasundo ang sanlibutan sa Kanya rin na hindi binilang sa atin ang ating mga pagsalansang. Kaya yung aral na Christ alone, yung mga kapatid ay hindi bibigay. Kung totoong ang tao ay naligtas, ay dahilan sa ibinigay ng Diyos ang kanyang kaisa-isang anak. Yung pagturusa ni Kristo ay kanya, hindi natin tinatanggihan, matindi yan. Pero yung Ama at yung banal na Espiritu, matindi ang pagturusa. Doon sa halos walang verse na yung Holy Spirit ay nagdurusa. Pagdating natin sa langit, mai-interview natin yung Holy Spirit. Kung ano ang nararamdaman niya nang si Kristo ay nagdurusa, nang si Kristo ay namamatay sa cross. Yun lamang yung mga nakatala. Sabi ko, isusulat ang lahat kanyang nangyari, sabi ni Juan, hindi niya magkakasya sa isang libro. Ang Biblia ay magiging maraming volumes kung isusulat lahat. Pero sabi, ang mga ito ay isinulat upang kayo'y manampalataya. Marami ang hindi nakasulat. Pagdating natin sa langit, pala kami malinaw pa namin yan. Ang Diyos ay ikaw eh, 3 persona. May sinasabi nito Ama, Anak at Espiritu Santo, pero pagdating sa langit, makikita natin mo. 3 talaga eh. 3 persona. At yan, Diyos, ang tawag ay El Shaddai. Yan ay Diyos na lumuluha. Yan si Yahweh. Yan ay Diyos na umiiyak. Na nagumpay sa pamagitan ng cross. Ngunit hindi lamang yung mga kapatid. Dapat yung isang gawain ng Diyos ay mamagitan sa ating mga kasalanan. Ang sabi ng banal na kasulatan ay ba? Sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Jesus. Ang tanong ko sa inyo ay ba? Ilan ang tagapamagitan? Ilan? Ha? Ilan po? Isa? Sino may sabi sa inyo na iisa ang tagapamagitan? Yung aking binanggit na sapagkat may isang Diyos at may isang tao, sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Jesus. Kapag ang pag-usapan ay taong tagapamagitan, nag-iisa si Kristo. Pag sinasabing tagapamagitan, dalawa ang tagapamagitan, mga kapatid. Saan nyo nabasa ang dalawang tagapamagitan? Roma 8. Yung banal na Espiritu, ayun na lang, namamagitan para sa atin. Namamagitan sa ating mga panalangin. Kaya pag tayo ay hihinginan ng Panginoon, ako po'y patawarin mo, sinong namamagitan doon? Yung banal na Espiritu.
mayroong isang tagapamagitan na tao. At siya'y namamagitan para sa ating mga kasalanan. Isang tagapamagitan sa ating mga kasalanan. At yun ay ang taong si Kristo. Ngunit, yung taong si Kristo ay namamagitan sa mga tao at namamagitan din sa Diyos. Ngunit may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao. Si Kristo ay namamagitan sa Diyos at namamagitan sa mga tao. Dapat mayroon siyang dalawang likas. Siya ay representative ng Diyos at representative ng tao. Yung talatang yan na si Kristo ay namamagitan sa Diyos at sa mga tao, nakakatakot na talata yan, mga kapatid. Sapagkat siya'y may likas na Diyos. Ay talagang matindi, mga kapatid. Hindi niya kukonsintihin ang tao. Ngunit sapagkat siya'y tao rin, siya'y mahabagi naman na saserdote, mahabagi na tagapamagitan. Gusto kong isirmon sa inyo balang araw. Yan tungkol sa text na yan. Kasi tagapamagitan. Pagkat napakalalim at napakayaman ng teksto yan. Kaya sa banal na kasulatan, mayroong dalawang tagapamagitan. Ang Holy Spirit na mamagitan sa ating mga panalangin, ngunit may iisang tagapamagitan naman kung ang pag-usapan ay sa kasalanan. Yun ay ang tao na si Kristo na dapat siya'y may likas na tao para maging maawain na tagapamagitan. Maawain sa sinabuti. Kaya ating balikan sandali, diba? Yung Panginoon ay nagbigay ng kalayaan na pumili. Ay ating babalikan na riyan. At yun ay mapanganib. Sapagkat kapag ang tao ay magkakamali, magdurusa ang kordero ng Diyos. Kaya't yung ang tao ay magkasala, hindi. Sabi ng usap-usapan, may kordero, yan ang nakalaan, yung Diyos. Yung Diyos ay magkakatawan tao para nasabi, para maging kordero. Delikado yun. Kung ikaw yung si Kristo at nakita mo yung tao ng kasala, maganda-handa ka na. Yung kasalanan, hindi pwedeng tanggalin ng Diyos na mabilis. Nagkasala yun, burahin na yan, patayin na yan, ay hindi pwede gawa ng maghahatid ito ng takot sa buong universe. Ang magiging usap-usapan sa langit ay, huwag nang kayo lalapit ito, napakalupit ng Diyos yan. Tingnan yung nangyari ngayon kay iba. Kaya, yung Diyos ay, yung pagtubos, yung pagliligtas, ay napakahabang proseso. Kinakailangan na yung kasalanan ay mamature. Kinakailangan makita kung ano. At kinakailangan na ito'y pakitunguhan ng Diyos
ng may pag-ibig at may katarungan. Ngayon, yung paghatol sa kasalanan, kahit na yung universe ay nakita na si Satanas ay mali at si Satanas ay malupit at mamamatay tao, ay dapat yung pag-alis sa kasalanan ay base pa rin sa pagmamahal at sa katarungan. At yung mileniyo, tayo ang magpapawalang sala sa Diyos. Yung paghuhukom, yun yung huling gawa ng Diyos para alisin yung kasalanan. Kaya ang text natin ay, may magagawa pa ba? May magagawa pa ba ako? Na ating makikita sa mga libro, ating makikita kung paano pinakitunguhan ng Diyos si Satanas at yung mga makasalanan at yung mga mahal natin sa buhay at mga kaibigan natin. Kung paano dumating yung mga chances na maligtas. At yung tao ay sabi, paanong makatatanan tayo kung pabayaan natin ang ganitong dakilang kaligtasan na kung may hindi naligtas ay pinabayaan na yan yung kaligtasan. Hindi na kulang ang Diyos. Mayroong 1,000 years na pagsisiyasat na yung mga adan ng ibang yung planeta sa ngayon sa Daniel 7, milyon-milyon yung naroroon at napakaraming mga naglilingkod. Binuksan yung mga libro kasi ito'y cosmic conflict, universal conflict. Kaya sa mileniyo, naroon ang buong universe sa hukuman. Ang Diyos ay pawawalang sala yung sarili niya sa mga charges. Ang magpapawalang sala ay yung buong universe sa hukuman. Gamit ang mga libro, aklat ang alaala, nabuksanan niya ang mga aklat, bawat isa ay pinatulan, ayon sa nasulat sa aklat. Meron tayo gusto kita ng mga kapatid. Yung kasi ating Israel, ano pang hindi ko nagawa, ay lumuksaluso kayo bago yung babalik ko. Dapat ay nagsimula tayo sa Miyerkules ang talinhaga. Hindi ko gano'n makuha yung isip ng motor, hindi ko gano'n magano. Okay? Meron pa kayo gustong idagdag? Gusto kayo itanong mga kapatid? Sabi po niya sa akin, nagawa na lahat ng Panginoon ang lahat ng bagay para sa ating kaligtas, na sa ating mga tao na nagtulong, pagpili. Ano po ba? Paano po kung halimbawa tayo mga nananampalataya po ay tayo'y akala natin siyempre tayo ay natilingkod sa Panginoon. At iisip natin na sa ating paglilingkod ay sapat na para tayo ay maligtas. Paano po kaya yun kung meron naman tayo sa ating sarili na meron tayong nagagawa na sa tingin natin ay hindi sa Panginoon, labag sa Panginoon.
sasapat po kaya yung ating ginagawang paglilingkod para maligtas tayo? Mga kapatid, dahil ko na yung paglilingkod ay walang puntos yun sa kaligtasan. Anong klase ng paglilingkod yung gagawin? Sa atin po kasi karamihan na nasa isipan ng mananampalataya yung pag ikaw ay nakakagawa sa gawain ng Panginoon o kaya nakakasimba, nakapag-pay ng tithes, ay inisip na okay na po yun. Mga kapatid, ay ang punto sa Diyos ay yung pagsisisi. Anong gagawin namin? Sabi, magsisi ka. Anong gagawin namin? Sabi ng Cesar Cortez, manampalataya ka. Anong gagawin ko pang magkaroon ng buhay walang tanong? Sundin ko mga utos. Hindi mo kanya, hindi mo tatlo na solusyon. Yung mayamang binata, ano raw ang gagawin para maligtas? Nagtanong, sundin mo mga utos. Nagtanong kay Pedro sa mga apos sa aklat ng mga gawa dos. Anong gagawin namin? Manampalataya ka. Magsisi kayo. Yung jailer, anong gagawin ko pang ako'y maligtas? Manampalataya ka. Ang problema doon, kung nakapokus lamang tayo doon sa sagot ni Pablo sa jailer, manampalataya ka. Yun yung puntos ng iba. At naman na yun ng palataya. Eh, pag nanampalataya ka, ligtas ka. Pero, ang kaligtasan ay para makumpleto, lahat ng mga available na sagot ay ating buhayin. Okay, manampalataya ka. O sige. Tapos yan. Ano pa? Magsisi ka. O di, atin din tingnan yan. Ay yung iba, hindi na nagsisisi. Nananampalataya na lang. Ay yun namang pananampalataya na walang gawa. Sabi kasi ni Juan Bautista, kayuan niya ay magkaroon ng mga gawa na karapat-dapat sa pagsisisi. Ano yung mga gawa na karapat-dapat sa pagsisisi? Sabi ni Juan ay isauli. Sabi ni sige, isauli yung kinuha na hindi sa kanya. Meron tayong isang na-involve sa billion scam dito sa Pilipinas. Pinaghati-hatian nila yung pera. Ay parang mabubuking. Kaya sabi niya pa, pag nabuking ay isasauli ko yung aking naging kapatid. At ako'y tatayong testigo. Ako hindi mabuking yun. Dapat isauli mo. Yun yung pagsisisi, yun yung magkaroon ng mga gawa na karapat-dapat sa pagsisisi. Kaya mga kapatid ay hinihingan lang Diyos sa tayo magsisi. At yung pagsisisi ay may katumbas na gawa. Yung pagsisisi ay hindi suri. Suri po, pasensya na kayo. Hindi kayo ng pagsisisi. Yung pagsisisi, sabi niya sa kay Panginoon, hindi ko na alam yung marami kung nakulimpat kung sino-sino mga tao ay para maganda sa aking kwenta ay may kalahati ng aking kayamanan yung aking nakuha sa papan. Ibabalik ko na lamang yung kalahati ng aking kayamanan. Yun yung mahirap mga kapatid. Sa parte ng pagsisisi, yung mga gawa ng pagsisisi.
Yung isa naman, ay sundin mo ang mga utos. Pari-pariho yan. Yung iba'y ko rin, nakatingin lamang doon sa manampalataya ka. Ang kaligtasan, may katumbas yan mga kapatid. Matutunayan mo yan sa pamagitan ng gawa, yung pagsisisi. Kaya, yung iba ay sabi ng Panginoon eh, anong nakagdadala kayo ng mga walang kabuluhang alay na yan? Anong daming hayop yung dala ng daming handog? Eh kayo ang ngayon, may mga dugo ang kamay. Mga salarin kayo. Ano sabi ni Kristo? Ano sabi ni Samuel kay Saul? Yun ang niyang. Ano daw yung mas maigi kay sa alay? Yun ang niyang pagsunod ay mas maigi kaysa mga handog na susunugin. Yung may gagawin ng kasalanan, hindi na itutuwid at magdadala na lamang ng handog, dadami-damihan. Ay sabi ng ako, hindi. Kaya ikaw ay naghahandog, ikaw ay talagang namimighati na nakagawa ka ng kasalanan ay magpapatay ka ng lupa. Kapag walang katumbas na pagsisisi at pagbabago, walang kabuluhan yung mga handog na susunugin. Kahit yung mga tithes and offering, hindi ba kailangan ng Diyos yung pag hindi tayo nagsisisi? Hindi natin sa dami lang na ihandog ko, sa dami ng aking ikapo at handog, pag hindi pa naman ako naligtas. Ay ang Diyos ay hindi interesado sa pera, interesado sa puso ng Diyos. Kung hindi kang lumapit sa Diyos kahit wala kang pera, pag yung tao na hikayat sa Diyos, kahit wala siyang pera, pero pag yung pera, yung tao na hikayat sa Diyos ay may pera, pati wallet niya ay kasamang nahihikayat. Yung maganda pa. Para sa Diyos, nahikayat ka ng walang pera, hindi kasi hindi walang pera. Nahikayat ka ng may pera, ay si Sakeo nagbigay ng kalahati ng kanyang kayamanan. Yung bakasin nila may daya, babalik ka na yung mapat na ulo. Kaya sa mga kapatid,